Hi everyone! Good morning! Tayo ay papasok na po. Tingnan nyo yung kapaligiran dito. Ang ganda. Yung mga halaman nila. Iwan ko halaman or mga damo. Ayan. Papasok na ako. Pupunta na ako sa ano ba yun? Yung sa bus station. Kasi mag-aantay pa ako ng bus. May schedule kasi ng bus dito kasi medyo nasa province ako na-assign sa accommodation na receiving. So kailangan nating advance. Kailangan na mong maging military training. Charot. Kailangan mong i-check yung schedule online kung anong oras dadaan yung bus para hindi ka naman doon parang syunga, diba? So ayun, dito yung may malapit na ina dito. Yung marami ding mga Pilipino dito na nagtatrabaho. So mag-aantay na ako ng bus. May dumaan na bus, pero yung kasunod yung antay natin para hindi tayo ma-stress. Tatawid pa ako sa unahan. So ang pasok ko is 11 pa po, pero kailangan kong maaga. So 9 pa ngayon, magna 9 pa. Kailangan kong mag-advance para hindi ako ma-late kasi dalawang sakay ako, bus at saka train. Ayan o, may mga fresh na fruits. Tapos tatawid na ako. Malayo yung receiving accommodation namin, pero okay lang, kaya. At least kahit wala pa tayong work, hindi tayo ma-stress kasi may part-time po tayo. For the meantime, on call muna ako ngayon. Tapos abangan natin kung ano pa yung mangyayari sa akin, kung saan ako mapupunta soon. Nakago na. Video pa more. Nakago na pala. Nakago na. So chika pa more. Siya, mainit siya, pero ang lamig ng hangin. Sabi nila summer na daw dito, pero iwan ko, nagbabago na yung klima or change climate yung tinatawag nila dito. Kasi mag-July na, diba? Ayan, nandito na ako sa bus station banda. Ipakita ko sa inyo yung bus station, kung ano yung dito ka mag-aantay yung mga pasahero. Ayan. Ganyan na po yung bus station dito. Dito dadaan, dito sila mag-stop. Hindi mag-stop yung mga bus dito kahit saan. So sa bus station, per station sila magbaba ng pasahero, at dito din mag-aantay yung mga pasahero. Hindi po kahit saan na lang. Iba po yung nila dito. Stricto sila sa ganyan. Dapat may bus station, doon ka sasakay, doon ka bababa, ganon. Ganon din sa tram. May bus tram station din, parang ganyan lang din. Yan o, ganyan. Tapos yung pasok ko is 11 to 4. Pero minsan umuwi na ako ng 11 to 4. Mga 3:40 or 3:50 okay na, basta matapos ko na yung trabaho ko. Uwi na ako niyan kasi mabait naman yung pinagtrabahuan ko na local. Tapos ayan, may ina dito oh, na malapit lang sa accommodation namin. So ayun, may dumating na naman na bagong stop sa Saudi, sa Saudi sila galing. Ayun.
So apat na naman kami doon sa, kasi dito receiving accommodation to sa amin. So ililipat kami pag ma-deployed na kami. So dito lang muna kami for the meantime, while waiting po sa aming mga papilis na ma-approve. Hopefully ma-approve soon yung sa akin kasi ilang buwan na rin yun. So yan yung aabangan nyo kung saan tayo mapapadpad soon. May gwapo dun oh. Charot, blandi. May dental clinic pala dito. Dental oh. Gents Claros. So, ingat ang lahat. God bless you everyone. So, mag-update ako soon kung saan tayo. Kung ano na namang mga drama na magaganap sa ating buhay dito sa bansang Croatia. So, yung trabaho ko pala dati is isang seasonal po ako sa kitchen. Isa po akong kitchen helper. Pero, seasonal and long term. So, wala naman siyang pinagkaiba. So sa seasonal, yung mga 6 months is depende po yan sa kuan mo, sa performance. Kung gusto ko naman, kung okay naman yung work mo, tapos gusto ko naman ng chef or yung mga manager na pinagtatrabahuan mo, i-extend ka naman nila. So yung case sa akin is iba po kasi na-expired po yung papilis ko kahit gusto ako ng employer ko. Pero nag-expired po lahat ng mga requirements ko. So kailangan na mag-apply ako ng bagong working permit. So ayun, nag-apply ako sa grocery ako ma-assign soon. So yan yung abangan nyo kung saan ako mapapadpad or kung ma-approve ba tayo or uuwi na ng Pilipinas. Kasi may deportation na po rin dito pag na-expire lahat yung papers mo. The good thing is, hindi ko naman kasalanan. Tapos yun, under man ako ng agency. So okay din pag may agency ka dito, agency ka sa, or consultant ka sa ibang bansa. So maigi rin yun, yung mga agency, kung may agency ka dito kasi pag mag-close na yung mga isla, meaning yung mga seasonal jobs na ma-assign doon. So hanggang November 30 na lang yun sila doon kasi mag-close yan siya, kagaya dati sa amin. So na-assign ako sa Dubrovnik, tapos pinadala ako dito ng December kasi close na, wala na mga turista na pumupunta doon pag mga December na. Basta November 30 kami nag-stop sa work, tapos bumiyahe na kami dito hanggang ng December. Tapos ayun, hinanapan naman kami ng work, pero may work naman ako pagdating ko dito, hindi man ako natingga. Nagka-work na rin ako after 5 days. Tapos ayun, akala ko okay yung bus ko. Akala ko okay yung papers ko, pero yun, na-expired na pala. So nag-chat sa akin yung agency na mag-stop work muna, baka magka-problema ako. So ayun, tinalo ko. Tapos nagpa-interview na lang ako, nag-apply na ako sa ibang company para makuhaanan ako ng bagong working permit, which is yan yung inaantay ko. So matagal pala yung approval ng working permit, no? Kasi hindi yan siya hawak ng mga agency or consultant. Hawak ko siya ng police dito or government sa bansa kung saan kayo nag-a-apply. So ayun, chika pa more, charot. So itatakal ko sa inyo next time yung paano mag-apply sa ibang company, paano magpa-cancel ng working permit, or magpa-terminate ng cancellation ng kontrata sa isang kumpanya. Kasi may mga friend ako na nag-resign na. So ayan, tatanungin natin kung ilang days or kung ano yung mga proseso na hakbang na gagawin para makalipat sa bagong employer dito sa bansang Croatia.
So hanggang sa muli, next time na naman tayo magchika kasi papasok na po ako. Ingat ang lahat. God bless you everyone and thank you for watching. Please, pa-share naman ang ating mga video. Charot. Ingat, kabayan.